Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan lang po natin tong illegal na pagja-jumper. So alam naman natin dito sa Pilipinas, marami pa rin gumagawa ng ganyang mga diskartiyan para lang magkaroon ng supply ng kuryente. Alam naman din natin na talagang may mga tao na hindi afford na makapagpakabit ng kuryente. Siyempre medyo magastos din po talaga yan. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, kumakapit yung ibang kababayan natin na mag-jumper na lang para magkaroon ng supply ng kuryente. So ito, panoorin po natin to kung ano bang nangyayari, bakit ganun yung mga nagiging sistema rito sa ating bansa. So panoorin po natin yan. Pero bago natin simulan yung topic na yan, kung di ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Delikado dahil posibleng pagmula ng sunog ang mga kableng iligal na kinokonekta sa kuryente. Kanina, nabisto ng Meralco ang mga nagja-jumper sa Maynila. Pero nakipagmatigasan ng mga residente at nakipag-agawan pa ng kable sa Meralco. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaida Francisco, exclusive. Nag-agawa ng kable ang mga residente at ang mga tauhan ng Meralco sa Intramuros, Maynila. Ang mga kableng yan kasi ang ginagamit sa pagja-jumper o yung illegal na koneksyon ng kuryente. Biruin mo no, ang tatapang na itong mga nagja-jumper na to na nagpapakita sila na sila yung nagja-jumper ng kuryente. Di ba? Alam nila pwede silang pwede silang kasuhan ng Meralco dahil nga sa illegal yung kanilang ginagawa. Pero ang lakas ng loob nila na, di ba, na makipaghatakan ng mga kable ng kuryente na pinagkukuha nitong mga taga Meralco. Di ba kasi kung ako yung magja-jumper ng ganyan at dumating itong mga taga Meralco, magtatago na ako. Siyempre, nakakahiya naman na makikita yung mukha ko na ma-identify nila na ako yung nag-jumper doon. Pero itong mga to, bilib ako, ang tatapang nila na, alam mo yun, di ba, ipakita yung mukha nila. Siyempre, matatandaan na sila. So, kahit na gusto nila magpakabit ng kuryente, kung makikita yung mukha nila or ma-recognize sila na ito yung mga dati nagja-jumper. So, medyo magiging negative na yung tingin sa kanila. Pero, yun nga, bilib ako sa kanila, sa tapang nila na nakipagkablutan pa sila ng wire dito. Nakatago na, wala na, di ba? Bago. Mama! Kukumpiskahin dapat ng kontraktor ng Meralco ang kable para di na sila umulit. Pero ayaw itong bitawan ng mga residente. Grabe yung wire, no? Talagang balot na balot para hindi pumutok. Itong bitawan ng mga residente. No? Diba, tingnan nyo yung wire. Talagang once na yan, may lumambot dyan, medyo may lumawag. Mag-spike na yan. Pwede na pagsimulan ng sunog yan. Lalo na sa Pilipinas, yung mga area kung saan may mga jumper na yan, dikit yung bahay. Kapag may isang nasunog dyan, damay-damay na yan. Lalo na kung gawa sa live material, yung gawa sa kahoy. Mabilis yan, lalo sa sobrang init ngayon. Saglit lang yan, tupok yung mga yan. Napakadelikado talaga. Tingnan mo, sa isang wire, ilan yung nakakonektang illegal jumper. Medyo more less, nasa 10 megit siguro to. So, napakadelikado nito. Ang lalaking ito, sinugod pang nagpuputol ng jumper. Umawat naman ang mga pulis nang mauwi sa gulo ang operasyon. Sa init ng tensyon, pati mga kapitbahay nakigulo na rin. Unfair naman yung ginagawa nyo! Yun lang nakakalungkot doon. Unfair pa daw yung ginagawa ng Meralco na pinagpuputol yung kanilang mga illegal jumper. Pero ito lang po, nagbabayad po tayo dyan ng system loss. Ito yung mga kuryenteng mga ninanakaw. Ang sumo-shoulder po niyan, yung mga legal na may mga kontador ng kuryente. So, kinakarga po yan sa mga bill po natin.
yung mga jumper na yan. Kaya nga 'di ba hinihingi nga ng Meralco na dapat isumbong yung mga nagja-jumper na yan kasi ikinakarga sa atin yan. Hindi po maliit na halaga yung nawawala dyan na sinusolder po natin mga consumer. So sila, libre silang gumagamit ng kuryente, tayo po yung nagbabayad ng mga ginagamit nila doon sa system loss na yan. Diba? Kaya nga marami rin nagpo-propose na dapat hindi dapat binabayaran ng mga consumer yung nawawalang yung mga ginagamit ng mga illegal jumper na yan. Dapat nga kung tutusin dapat hindi tayo magbayad niya kasi hindi naman tayong hindi naman tayo yung gumamit. So dapat shoulderin niya ng Meralco. Pero yun nga still ganun pa rin yung nasa batas. Tayo yung consumer yung magsusolder ng system loss na yan. No choice tayo. Kaya nga, yung sinasabi ni Lola na ni Manang na unfair daw, mas unfair po para sa amin na kami po nagbabayad ng kuryenteng ginagamit nyo na kayo wala pong binabayarang monthly bill. Ayon sa Meralco, nagkakaroon talaga ng tensyon kapag nagpuputol sila ng jumper. Lalo pa itong dumami ngayong tag-init. Dahil Pero nyo may aircon pa ha. Naka-jumper na may aircon pa. Ang tibay naman. Kami nga na illegal yung aming kuryente, hindi makapag-aircon. Sila na mga naka-illegal jumper naka-aircon pa. dyan, 24/7 ang operasyon nila para mabilis na matanggal ang mga illegal na koneksyon ng kuryente. Lubang napakadelikado kasi ito yung pwede pagsimulan ng sunog. So, ang ano pa natin, pag nag-overload yung mga ating linya, pwede rin siya maging cause na yung transformer natin ay bumigay at mag-brown out. Yung minsan mainit ulo nila kasi nga kinukuha natin yung alambre nila. Tulad yan, pag bumigay, nag-brown out, damay-damay. Pati yung mga nagbabayad ng legal, yung mga tagang may lihitimo, nadadamay sa mga pinagagawa nitong mga nag-illegal jumper. Diba? Ikaw na nagbayad ng maayos, tapos ang namerwisyo yung mga naka-illegal jumper, damay itong mga illegal. Diba yan yung unfair. Na sinasabi ni Manang na yung mga namumutol para yung unfair. At maobliga ulit silang bumili ng bago. Hindi lang sa Intramuros nagsagawa ng operasyon kontra jumper. Pati sa Santa Mesa at Tondo, nagputol ang Meralco ng mga illegal na koneksyon. Nadiskubre nilang dumaan sa bubungan ng mga kable. Tingnan nyo, dumaan sa bubong yung mga kable ng kuryente. Kapag yan ay nag-spark, sunog yan. Tingnan nyo yung mga bahay gawa sa live material. Sigurado saglit na saglit lang yan, ubos yan. At meron pa nga sa Imbornal. Ito yung kable ng kuryente na iligal na kinakabit sa linya ng Meralco. Bawat kable kaya makapag-supply ng 10 hanggang higit 20 na bahay. Ang ginagawa lang ng mga residente, nag-aambagan sila at makakakuha na sila ng kuryente. Mas madali daw ayon sa kanila at mas mura sa ngayon. Kaya ang ginagawa nila, kahit pa ulit-ulit na tinatanggal itong mga iligal na kable nito, pilit nilang binabalik. Ayon sa mga residente, aabot ng 18,000 piso kung magpapakabit sila ng legal na koneksyon ng kuryente. Gagastos pa sila sa buwan ng bill. Pero ang jumper, 100 hanggang 500 piso lang kailangan nilang Oo nga naman, napakalit nga lang naman nang dapat nilang ilabas. Kung sila ay magja-jumper lang, compare nga naman sa magpapakabit ka ng legal na halos aabot ng 18,000. So, medyo pricey nga naman kung titingnan. Pero, kesa naman yung magja-jumper ka ng naman yan, ang magiging downside naman niya, kung magkaroon ng sunog, is, yung 18,000 mo, kulang pa. Diba? Na pwede pang kunin yung buhay mo, may mamatay sa pamilya nyo kapag nagkaroon ng sunog. So, mas maganda ng na magpakabit ka na lang ng legal kesa naman yung mag-jumper ka na lagi kang kinakabahan na anytime na pwede mawalan ka ng kuryente. Pero panoorin nyo itong mga susunod na video na to. ambagan. Yun nga, sana pagbigyan kami ng Meralco kasi syempre yung iba walang kakayanan, ma'am. Yung sobrang init ngayon, kung may may naging nebulizer dyan, natigok na. So kasalanan pa po ng taga Meralco na may natigok dahil hindi nakapag-nebulizer dahil pinutulan sila ng kuryente dahil illegal jumper sila. So parang
cargo de konsensya pa ng mga taga Meralco. So, taga Meralco, liable pa po pala kayo dyan kung sakaling may nag-nebulizer at namatay dahil di nakapag-take ng kanilang gamot dahil pinutulan nyo ng kuryente. So, nakakalungkot. Napipilitan lang kaming magnakaw. Sa totoo lang, matagal na kami nakikiusap na sana naman babaan. Kasi wala naman problemang mag-legal kami, lalo ako may maliit. Ang ilan sa kanila gusto namang mag-apply pero di raw inaaprubahan lalo't kulang sila sa dokumento tulad ng titulo ng lupa. Yun lang po talaga yung isa sa pinaka-main problem dito sa Pilipinas na talagang ang hirap mag-apply sa Meralco dahil nga sa dami ng requirements, yung iba dyan talagang imposibleng may provide ng gustong mag-apply, especially kung hindi mo naman sarili yung lupa. Kung sabihin natin squatter area na mayroon nagmamay-ari ng lupa yan, so paano ka makakapag bigay ng requirements kung kulang ka, especially nga titulo ng lupa. So paano ka naman makakapag-apply? So talagang kaya nga sabi nung interview kanina na willing naman sila, yun nga lang hindi nga kumbaga hindi sila na-approve dahil kulang nga sila ng requirements. So napipilitan sila na kumapit na lang sa jumper kasi nga sino ba naman ang ayaw mamuhay ng ng komportable? Yung nga lang buwan-buwan or araw-araw nangangamba sila na anytime pwede sila mawalan ng kuryente. Paliwanag ng Meralco, kailangan makipag-ugnayan sa residente sa mga may-ari ng lupa. Dagdag pa nila, hindi dahilan ang kapos na budget o kakulangan sa titulo para lumabag sa batas. Ang mga legal din kasing nakakabit sa koneksyon ng kuryente ang sumasalo ng gastos dito. Walang excuse. Kung lumabag ka sa batas, mananagot ka and no amount of reasoning will extricate you. Tayo din yan ang nagsusolder ng mga nagnanakaw na yan. Di ba? Kasi instead na gumamit sila ng legal na pamaraan through their electric meters kung saan magre-reflect yung actual usage nila and the consumption is billed every month, ito free of charge. Babala ng Meralco, ang mga mahuhuling nagkakabit ng jumper ay maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 10,000. Tingnan nyo, may multa, may kulong pa. Pero yung mga pinutulan, nakikipaghablutan pa ng wire, so na-identified sila at pwede na silang makakasuhan. Kaya sinasabi ko sa inyo kaya napakatapang nila na makipag-tag-of-war dun sa mga kable ng kuryente na nakikita ko sino. Kasi ako tatakbo na ako niyan, hindi na papakita siyempre. 12 years ang kulong, tapos gumultak pa ng 10,000, di ba? Hindi mo ka nang pakita, ibigay mo na lang yung wire, bawi-bawi na lang next time. Yung nga lang, believe talaga ako na nakipaghablutan pa sila, so alam na kung sino yung mga kakasuhan. Pesos o pagkakakulong ng hanggang 12 taon. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, sana gawin na lang dito, makipagtulungan na lang din yung Meralco, medyo turuan din nila kung yung gagawin itong mga illegal nagja-jumper na to, kung paano sila magkakaroon ng legal na kuryente. Kasi nga, yung iba dyan talagang willing naman na magkaroon ng legal na metro ng kuryente. So, kailangan lang talagang magkaroon lang sila ng exemption sa mga requirements, especially kung titulo na lupa. So, sana magawa ng paraan yun para mabawasan itong mga may illegal jumper. Kunyari, halimbawa, magturo sila, ilang bahay ba yung may mga naka-jumper. So, parang i-prerequisite ito, nakapagturo to ng mga illegal jumper. So, pwede natin to bigyan ng kuryente, ng legal. So, ganung incentive ba para maubos lang nila yung mga nag-illegal jumper, diba? Pwedeng nilang gawing diskarte yun. Ilang naman, naisip ko lang naman. So, yun. Sana lang magawa nila ito ng paraan. So, maraming salamat sa panonood. Abangan po ninyo yung mga susunod natin mga video para mas maano pa tayo, mas mabuksan pa natin yung ating mga pag-iisip. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.